Hi guys, welcome back to your Crowdsourcing Shopee YouTube channel. Sa video na to guys, pag-uusapan natin yung tungkol sa YouTube monetization or yung YouTube revenue. Lalo na para sa mga YouTube creators gaya ko na kaka-approve pa lang. Kung makikita nyo ngayon sa screen, ito yung email confirmation na na-receive ko from the YouTube team na nagko-confirm na yung aking affiliate marketing YouTube channel, Crowdsourcing Shopee, is approved to join the YouTube Partnership Program. So na-receive ko tong email last October 18, 2021, 8:50 p.m. Manila. Now, guys, the moment na na-receive ko tong email na to, October 18, the following day, October 19, so that was yesterday, nagpunta kaagad ako dito sa YouTube monetization tab. Kapag approve na kayo sa YouTube Partnership Program and pwede na kayong mag-monetize ng mga videos nyo, merong prompt yan dito sa taas na it will advise you to monetize your videos either by bulk or individually. So ang nangyari dito kahapon nung in-update ko siya, na-update ko siya in bulk. So kumbaga sabay-sabay. It only took about 2 to 3 minutes. So less than 5 minutes to be to make sure. And lahat naman ng 245 videos sa channel ko, monetization on. What you're looking at right now, it's telling us na lahat ng mga videos capable to be monetize or earn YouTube revenue. Pero may gusto lang akong i-point out kasi nag-spot check ako dito sa mga videos ko. Majority naman ng videos ko guys, less than a minute, like YouTube Shorts. Pero ang ginawa ko kasi sa YouTube affiliate marketing YouTube channel natin is nag-combine ako ng YouTube Shorts. At the same time, I also inject long form content. So that those are videos from 8 minutes and above. Kasi yung mga videos natin na 8 minutes and above, yun yung mas may potential lagyan ng mas maraming ad placement in the beginning, in the middle, and in the end of the video. So, check tayo ng isang video guys gaya nito, yung Technopova, yung kaninang pinakita ko sa inyo. Kung i-click mo yung monetization nito, makikita nyo, yung ad placement niya, yung mid-roll lang yung nilagyan. Ibig sabihin, nung nag-update ako kahapon by bulk, by default, hindi lahat siniselect ni YouTube na lalagyan ng commercial yung first, middle, and last ng video mo. Kung katulad nyo ko na bagong kaka-approve pa lang sa YouTube monetization and hindi nyo to nakita, tapos magtataka kayo after a month or two, bakit parang ang liit ng revenue ko? Isa to sa basic na dahilan na dapat tayo as a creator, chine-check natin. Dapat it also helps kung from time to time nag-spot check din tayo ng mga videos natin. So ano ngayon ang workaround natin dito? Anong gagawin natin dito kung ngayon na-realize natin na ganyan pala? So practically ang gagawin natin diyan, syempre i-on natin lahat 'yan. Sige, gawin muna natin dun sa unang, tingnan din natin tong iba. Magano lang tayo, mag-spot check tayo ng ibang mga ibang mga videos. Yan, okay naman naka-on na yung types of ads, okay naman. Pero ayan kita mo, ito na naman. Sige, hanap pa tayo ng isa. Itong yung mga long form content ko na videos. Yung mga 8 minutes and above, ito katulad nito. Tingnan natin kung nilagyan. Ito naman nilagyan niya lahat. Meron siya before, during, and after the video, which is okay. Okay, balikan lang natin yung Technopova na video natin. Ito guys, so ang gagawin natin dito, i-select muna natin tong kailangan in the before the video, during the video, and after the video, meron yang ad placement. Okay. So okay na tayo dito sa isang video na to. Ayan. Another tip naman na pwede kong i-share sa inyo,
Kasi meron akong mga videos dito na na naayos ko na before. Hanapin ko lang yung video ko about Involve Asia and TikTok. How to promote Involve Asia referral program on TikTok. Yan. Ito kasi, meron na siyang kumpletong timestamp. Kapag pwede nyo i-edit yung videos nyo guys para, halimbawa ito, ang ibig sabihin nito from 0 seconds up to 16 seconds, yan yung brief description ng kada timestamp na yan. So from 1:15 up to 1:35, ang brief description is follow Involve Asia Facebook page. Kasi kapag meron kayong timestamp, mas may advantage yan kasi kahit hindi tapusin panoorin ng audience or subscriber yung video ninyo, hindi gaanong maapektuhan yung audience retention. Mataas pa rin siya. So, mas malaki yung chance na ipopromote pa rin ni YouTube yung mga videos mo. Pagkatapos, ang advantage pa niyan is magagamit mo siya kapag gusto mong i-customize yung monetization ng specific videos mo, which is ipapakita ko sa inyo ngayon. So itong during the video or mid-roll ads, click nyo lang yung manage mid-roll ads. So kung makikita nyo guys, itong ad breaks, pwede kang mag-add or mag-customize ng breaks per video. So ang gagawin ko dito, kung meron ng start and end, dapat meron pa akong 3 sa gitna. At least. Kasi 8 minutes naman yung video. So 8 minutes and above, pwede kang mag-customize ng video mo. Kaya kung meron kang timestamp, mas mapaplano mo kung saan pwedeng ilagay yung ad break. Kasi syempre, kung ikaw din naman yung nanonood ng video, parang hindi awkward panoorin kapag yung pangit din naman yung kada part kada interval ng video mo merong commercial. Syempre parang yung viewing experience din kino-consider mo. So ang gagawin natin dito, pipilian ko lang yan ng So ito na yung start natin. Lagyan natin ng 3 sa gitna ng 3 pa. Masyadong malapit yan. Dapat dito. Yan. So ito yung kukunin ko. Yan. So ad break uli. Sa umpisa, by default meron na kanina eh. Nakita naman natin. So yung kukunin ko yung 1:15. So ang gagawin nyo dito, kung 1:15, ganyan. Ayun naman pala eh. So ad break, 2:20. Kita nyo guys, na merong example kung paano magpe-play yung ads. Yung mga advertisement, yung ad placement. So add pa tayo ng isa. So 6:05. Wait lang guys 6:05:00. Ano yung una kanina? 1:15. Tapos 2:20. 1:15. Ayan. 1:15, 2:20, and 6:05. Ayan. Okay na to. Continue. Save. Ayan. Ngayon ang gagawin natin, testing natin kung gagana. Try kong mag-open ng isa pang browser. Try lang natin kung gagana. Siguro ang gagawin ko na lang, kukunin ko yung direct title para hindi na tayo masyadong matagalan maghanap. Pero part 1 to, di ba? Okay. Kita nyo, anong number to? Ayan, no? Anong number yan? 6:24. So, banda nga doon, nilagyan niya ng ano yung isa? 1:15. So, dapat mga banda dito. O, di ba? Gumagana siya. Pero hindi natin pwedeng tapusin kasi alam ko hindi dapat ginagawa yun eh. Okay lang yung ilang segundo pero hindi pwedeng panoorin ng buo. Pero at least napatunayan natin na na gumagana. Tsaka ko itong ibang naman yan sa asawa ko yung account na yan. Pero at least for testing purposes, kung nagtatanong din kayo sa sarili niyo kung bakit parang feeling niyo binibigay niyo naman lahat ng effort niyo sa mga videos niyo pero parang hindi mataas yung revenue. Dapat as a creator, alam niyo tong dapat ina-explore niyo yung YouTube Analytics kasi ito yung talagang makakatulong sa inyo. So kung hindi ako nag-spot check,
papabayaan ko lang 'tong ng mga ilang buwan, ilang ano, matagal mong hindi mapapansin, sayang. Kasi ano, eh, nandun lang yung video pero nalilimit yung video mo malagyan ng advertisement kasi hindi naka-select. Kailangan mo siyang i-select manually. Kung hindi mo yun gagawin, sayang yung opportunity na malagyan siya ng placement kasi magre-reflect din yun sa overall revenue ng inyong YouTube channel. So yun lang muna yung mai-share ko for today, guys. Maraming salamat kung nakaabot ka sa ah, part ng video na to, and kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, sa about section ng ating crowdsourcing Shopee affiliate marketing YouTube channel, um, marami kayong, nandito yung brief description ng ating YouTube channel. It's mainly focusing on affiliate marketing, and my videos are combination of YouTube shorts and long form content, and I also incorporate cryptocurrency content or niche. And kung naghahanap kayo ng mga multiple income streams, maaari kayong mag-apply or mag-sign up for free sa Involve Asia Affiliate Marketing Passive Income. Nandito lang yan sa mga banner and links sa about page ng ating crowdsourcing Shopee YouTube channel. And kung naghahanap naman kayo ng sewing and clothing online business, i-flex ko na rin yung Facebook page ng asawa ko. Ang Facebook page niya, kindly follow Maribeth Plus Size Mananahi. So siya po yung mismong nananahi ng mga plus size clothing, cotton spandex, and weekly meron po siyang Facebook live selling, and maaari nyo ring i-explore yung mga positive feedback ng kanyang mga customers. So nagagawa naming ibenta sa most affordable price possible yung mga items kasi yung asawa ko mismo yung nananahi, and kami din po mismo yung namimili ng mga tela. And for legitimacy, pwede nyo ring puntahan ang kanyang sariling YouTube channel, Maribeth Amista, para makita ninyo, guys, na ito yung mga sample videos niya na pinapakita niya yung mga sewing and clothing products niya, and then yung mga sewing and clothing giveaways niya, and yung mga videos kung saan siya mismo yung nananahi. So yan. Maraming mga income streams dito sa channel natin. So kung interesado naman kayong mag-explore ng Binance cryptocurrency, kindly always do your own research before entering cryptocurrency market. And once you're decided, you can use the link on our YouTube channel to sign up on the Binance affiliate program. And meron din tayong TokTok delivery franchising, and itong link na to, kung kailangan yung magpa-deliver ng mga items nyo, maaari nyong gamitin yung link na nasa YouTube channel natin para process ng pick up and delivery. And for more information, meron din tayong disclaimer statement para sa ating YouTube channel, crowdsourcing Shopee. So in our disclaimer, it will also help you understand better the guidelines na sinusunod din ng ating YouTube channel in line with the YouTube policies and guidelines. So maraming salamat, guys, sa panonood, and sana may natutunan kayo sa video na to, and kapag meron akong mga important information na pwedeng i-share ko rin sa inyo definitely. Maraming salamat sa time on watching this video, and see you on our next vlog. Bye for now.